12:45 ng umaga nang bumuhos ang malakas na ulan sa mga bintana ng paboritong kainan ni Lola. Si Mang Kiko, 36 anyos at pagod na pagod mula sa kanyang ikalawang trabaho sa araw, ay nakayuko sa isang tasa ng itim na kape. Ang dating leader ng scout ng Marine ay gusto lang ng 15 minuto ng kapayapaan bago ang kanyang overnight security shift. Ngunit ang kapayapaang iyon ay nawasak ng si Ginoong Ramon na nakasuot ng A150,000 na suit ay hawakan sa pulso ang batang serbidora. Nanlaki ang mga mata nito sa takot. Ang ibang customer ay tumingin sa ibang direksyon. Tumayo si Mang Kiko, ang boses ay mahina at matatag. Tama na. Wala siyang ideya na ang babaeng ipagtatanggol niya ay hindi lang basta serbidora. Siya pala si Sari, anak ng bilyonaryong tech mogul na si Don Ricardo. Ang mga neon light ay nagpakita ng mapusyaw na asul na anino sa mga chrome na mesa habang si Mang Kiko ay umiinom ng kanyang kape, sinusubukang pahabain ang S75 na inumin para sa buong break. Masakit ang kanyang kanang balikat, ang dating pinsala mula sa Marawi ay sumasakit sa basa na panahon. 3 trabaho ay halos hindi sapat upang mabayaran ang renta sa maliit na apartment na kanyang pinagsasaluhan sa kanyang 7 taong gulang na anak na si Bea. Night security sa Bodega District, morning delivery runs para sa isang medical supply company, at weekend handyman work kapag nakakahanap siya. Simple at malupit ang matematika. 60,000 para sa renta, 15,000 para sa utilities, 20,000 para sa dance classes at school supplies ni Bea, at 30,000 pa para sa pagkain at lahat ng iba pa. 125,000 sa isang buwan para lang manatiling nakatayo sa isang lungsod na tila idinisenyo para lunurin ang mga manggagawa. Pinili niya ang kainan na ito dahil ito ay nasa kalagitnaan ng kanyang ruta ng delivery at ng bodega. Masama ang kape ngunit mura. At ang night shift waitress, isang dalaga na may blonde na buhok na nakatali sa isang practical na ponytail, ay hindi siya kailanman minadaling umalis. Gumagalaw siya sa pagitan ng mga mesa na may bihasang kahusayan, nagre-refill ng mga tasa at naglilinis ng mga plato na may gilas na dulot ng taon ng paglilingkod. May kakaiba sa kanya, bagamat ang paraan ng kanyang pagdadala sa sarili, ang katumpakan ng kanyang pagsasalita kapag nagpapasalamat siya sa mga customer. Napansin na ito ni Mang Kiko noon sa kanyang mga late-night stops. Ngunit natuto na siya noon pa man na huwag makialam sa kwento ng iba. Si Sari Dawson ay nagtatrabaho sa paboritong kainan ni Lola sa loob ng 3 buwan at hindi pa niya naramdaman ang ganitong buhay. Hindi nawala sa kanya ang irony na mas nakahanap siya ng katotohanan sa paghahain ng kape sa mga trucker at night shift worker kaysa sa nakita niya sa mga boardroom ng kanyang ama. 26 anyos na may master's degree sa product design mula sa FI. Maaari na sana siyang nagpapatakbo ng isang dibisyon sa Dawson Tech. Sa halip, suot niya ang isang name tag na nagsasabing Sara at natuto kung ano ang tunay na pagod kapag masakit ang iyong mga paa pagkatapos ng 8 oras na shift. Akala ng kanyang ama ay nagkakaroon siya ng breakdown. Tinawag ng kanyang therapist na naghahanap ng tunay na karanasan. Alam lang ni Sari na kailangan niyang maintindihan kung ano ang buhay para sa 99% ng mga tao na hindi makakakita sa loob ng isang pribadong jet. Ang kampana sa itaas ng pinto ay tumunog ng 12:43 at pumasok si Ginoong Ramon kasama ang 2 kasamahan. Ang amoy ng mamahaling kolog ay humihiwa sa kapaligiran ng kape at grasa ng kainan. Nagkamal ng yaman si Ginoong Ramon sa venture capital, ang uri ng tao na tinatrato ang pera bilang isang laro at ang mga tao bilang mga piyesa ng laro. Sa edad na 40, nagkaroon siya ng mga koneksyon sa buong mundo ng tech, kabilang ang ilang deal sa Dawson Tech. Alam na alam niya kung sino si Sari, alam na mula nang simulan niya ang kanyang maliit na eksperimentong ito. Ang impormasyon ay naging kapakipakinabang, inilagay para sa tamang sandali. Ngayon, sa quarterly data cloud infrastructure deal na nakabinbin sa negosasyon, tila ito ang perpektong oras upang magbigay ng presyon. Aba, ang boses ni Ginoong Ramon ay umabot sa buong kainan habang siya ay umupo sa isang booth, kasama ang kanyang mga kasamahan. Kung hindi ba ang prinsesa na naglalaro ng damit-damitan? Kinawayan niya si Sari. Kape, itim at gawin mong inumin sa pagkakataong ito.
Lumapit si Sari sa mesa na may hawak na order pad, pinananatili ang parehong propesyonal na pag-ugali na ipinapakita niya sa bawat customer. Magandang gabi, mga Ginoo. Kukuha ako ng kape agad. Gusto niyo bang tingnan ang menu? Ang gusto ko, sabi ni Ginoong Ramon, iniabot ang kanyang kamay upang hawakan ang pulso nito habang siya ay tumalikod, ay itigil mo ang palabas na ito. Hanggang kailan ka magpapanggap na mahirap, darling? Ang ibang mga customer sa kainan ay tila lumiliit sa kanilang sarili. Isang trucker sa sulok na booth ay biglang natagpuan na kawili-wili ang kanyang pahayagan. Isang matandang mag-asawa malapit sa bintana ay nagsimulang mag-impake ng kanilang mga gamit upang umalis. Ang kusinero sa kusina ay itinaas ang radyo. Ganito lagi ang nangyayari. Ang pera ay nagsasalita, ang lahat ay umaalis. Pinanood ni Mang Kiko ang mga daliri ni Ginoong Ramon na bumabaon sa pulso ni Sari. Nakita niya ang kislap ng takot sa mga mata nito na sinubukan niyang itago sa likod ng propesyonalismo. Nakilala niya ang tingin na iyon. Nakita niya ito sa mga nayon sa buong mundo, sa mga lugar kung saan ang kapangyarihan ay kumukuha ng gusto nito dahil walang makapipigil dito. Ang kanyang tasa ng kape ay kumalansing sa platito habang inilalagay niya ito. Ang marin sa kanya ay gumawa ng mabilis na taktikal na pagsusuri. Tatlong lalaki. Malambot si Ginoong Ramon, marahil ay hindi pa nakakapagbigay ng totoong suntok sa kanyang buhay. Mas malaki ang dalawang kasamahan, ngunit mayroon silang tingi ng mga lalaki na umaasa sa pananakot kaysa sa aktwal na karahasan. Ang nasa kaliwa ay patuloy na hinahawakan ang kanyang bulsa ng jacket. Marahil ay may telepono doon, handa na tumawag sa mga abogado o pulis o pareho. Ang nasa kanan ay mas bata, kinakabahan, patuloy na sumusulyap sa pinto. Wala sa kanila ang isang tunay na banta. Sir, pakibitiwan po, sabi ni Sari, ang boses ay matatag ngunit pilit. Hindi angkop ito, tumawa si Ginoong Ramon, hinila siya palapit. Hindi angkop. Honey, ang buong kilos mo dito ay hindi angkop. Alam ba ni Daddy na ang kanyang maliit na anak ay nakikisalamuha sa mga karaniwang tao, o ito ay isang uri ng rebelyon? Tumayo si Mang Kiko. Ang paggalaw ay mabagal, sinasadya, ang paraan ng kanyang paggalaw noon kapag papalapit sa isang checkpoint. Hindi nakakatakot ngunit imposibleng baliwalain. Ang kanyang bota ay gumawa ng mahinang tunog sa linoleum habang tumatawid siya sa 3 yarda sa pagitan ng kanyang mesa at ng booth ni Ginoong Ramon. Sa tingin ko, sinabi ng ginang na bitawan mo siya, sabi ni Mang Kiko. Ang kanyang boses ay kalmado, tila nakikipag-usap. Ngunit mayroong isang bagay sa ilalim nito na nagpabago sa mga kasamahan ni Ginoong Ramon sa kanilang mga upuan. Tumingin si Ginoong Ramon sa kanya, pinagmamasdan ang kupas na maong, ang kupas na flannel shirt, ang mga kalyo sa kanyang mga kamay. Hindi ito tungkol sa iyo, kaibigan. Bakit hindi ka nalang bumalik sa iyong kape at makialam sa sarili mong negosyo? Makialam sa sarili kong negosyo, sagot ni Mang Kiko. Diyan ka nagkakamali, ani Mang Kiko, hindi kailanman nawala ang kanyang tingin sa kamay ni Ginoong Ramon sa pulso ni Sari. Kapag ang isang lalaki ay naglagay ng kamay sa isang babae na ayaw nito, ito ay nagiging negosyo ng lahat. Ngayon, hihilingin ko sa iyo ng isang beses ng magalang na bitawan mo siya. Ang kainan ay ganap na tahimik, maliban sa tunog ng refrigerator at ang malayo na tunog ng trapiko sa labas. Tumingin si Sari kay Mang Kiko, ang sorpresa ay nahaluan ng pasasalamat sa kanyang ekspresyon. Walang sinuman ang tumayo para sa kanya ng ganito sa loob ng maraming taon. Sa kanyang mundo, hindi nakikialam ang mga tao. Kinakalkula nila ang mga kalamangan at dehado, sinusukat ang kita at pagkalugi. Ngunit hindi sila basta-basta lumalapit dahil ito ang tamang gawin. Namula ang mukha ni Ginoong Ramon. May ideya ka ba kung sino ako? Maaari kitang bilhin at ibenta ng 100 beses. Maaari akong tumawag ng isang tawag at hindi ka na makakatrabaho sa lungsod na ito. Alam na alam ko kung ano ka, sabi ni Mang Kiko. At ngayon ay may bahid ng talim ang kanyang boses, matalim tulad ng isang kris. Ikaw ay isang lalaki na nag-iisip na ang pera ay nagpapabanal sa kanya. Ngunit ngayon, sa sandaling ito, ang iyong pera ay walang kahulugan. Babitawan mo ang kanyang pulso. Magsusorry ka. At pagkatapos ay aalis ka o magkakaroon tayo ng ibang uri ng pag-uusap. Gumawa si Ginoong Ramon ng 2 pagkakamali noon.
Ang una ay ang pag-aakala na ang isang lalaki na nagtatrabaho ng tatlong trabaho at nagsusuot ng lumang damit ay mahina. Ang pangalawa ay ang pagtango sa kanyang mga kasamahan upang hawakan ang sitwasyon. Nagsimulang tumayo ang mas bata, inaabot ang balikat ni Mang Kiko. Ang sumunod na paggalaw ay napakabilis at mahusay na karamihan sa mga tao sa kainan ay hindi sigurado kung ano ang nakita nila. Tumalikod si Mang Kiko sa kanyang kaliwang paa, ang kanyang kanang kamay ay umakyat upang pigilan ang inaabot na braso ng kasamahan. Isang pag-ikot, isang hakbang, at bigla ang mas batang lalaki ay nakadapa sa mesa. Ang kanyang braso ay nakakabit sa likod niya sa isang control hold na nangako ng malaking sakit kung siya ay magpupumilit. Ang ikalawang kasamahan ay halos hindi pa nagsisimulang gumalaw ng ituro ni Mang Kiko ang kanyang malayang kamay sa kanya. Isang simpleng kilos na sa paanuman ay nagdala ng sapat na bigat upang siya ay mapako sa lugar. Walang kailangang masaktan dito, sabi ni Mang Kiko, ang kanyang boses ay hindi kailanman lumampas sa antas ng pag-uusap. Ayos lang ang kaibigan mo. Maaaring masakit ang kanyang balikat bukas. Ngunit wala pang nasisira. Tumingin siya pabalik kay Ginoong Ramon. Bitawan mo siya ngayon. Binitawan ni Ginoong Ramon ang pulso ni Sari. Ang kanyang mukha ay halo ng galit at kahihiyan. Umaatras siya, hinimas ang mga pulang marka sa kanyang balat. Hinawakan ni Mang Kiko ang control hold sa loob ng isa pang segundo. Pagkatapos ay binitawan ang kasamahan na nadapa pabalik, hawak ang kanyang balikat. Ginawa mo lang ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo, sabi ni Ginoong Ramon, kinukuha ang kanyang telepono. Tatawagan ko ang pulis. Assault and battery. Makukulong ka at sisiguraduhin kong mananatili ka doon. Bumalik si Mang Kiko sa kanyang mesa. Kinuha ang kanyang tasa ng kape at uminom. Gawin mo ang kailangan mong gawin, ngunit nakita ng lahat dito na ikaw ang unang humawak sa kanya. Iyon ay assault. Ang ginawa ko ay interbensyon sa pagtatanggol sa ibang tao. Alam ng sinumang pulis na karapat-dapat sa kanyang badge ang pagkakaiba. Dumating ang pulis 12 minuto mamaya. Si Teniente Ben, isang 20 taong veterano ng pulisya, ay kumuha ng pahayag mula sa lahat ng naroroon. Ang footage ng security camera ay nakakainis na hindi tiyak. Ang mga neon light ay lumikha ng isang silaw na nagtakip sa mga kritikal na unang sandali ng paghaharap, ngunit malinaw ang pahayag ni Sari, at 2 pang customer ang ayaw na nagkumpirma na si Ginoong Ramon ang unang humawak sa kanya. Self-defense ang tingin ko, sabi ni Teniente Ben, isinasara ang kanyang notebook. Kilala niya si Mang Kiko sa reputasyon. Narinig niya ang tungkol sa Marine na nagtatrabaho ng maraming trabaho upang suportahan ang kanyang anak na babae, hindi kailanman nagdulot ng problema, laging nagbabayad ng kanyang mga bill sa oras. Ngunit si Ginoong Ramon ay nagpipilit na magsampa ng kaso, kaya kailangan mong sumama sa istasyon, Mang Kiko. Tumango si Mang Kiko. Kailangan kong tumawag muna. Ang anak ko ay kasama ng kapitbahay. At may shift ako na magsisimula sa 1 oras. Daddy, dumating ang antok na boses ni Bea sa telepono. Ayos lang po ba ang lahat? Ayos lang ang lahat, sweetheart. Maaaring medyo late ako makauwi. Si Aling Nena ang magluluto ng almusal mo. CJ, maging mabait ka sa kanya. Tumulong ka po ba sa isang tao, Daddy? Tulad ng ginagawa mo noong Marine ka pa? Ipinikit ni Mang Kiko ang kanyang mga mata. Ganun nga, baby. Matulog ka na. Sa istasyon, naroroon na si Ginoong Ramon kasama ang isang abogado, isang madulas na lalaki na nakasuot ng mamahaling suit, na patuloy na nag-uusap tungkol sa mga demanda at pinsala at pagtuturo sa ilang tao sa kanilang lugar. Ngunit ang tulong ay nagmula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Si Ate Liza, 34 anyos, na may matalim na katalinuhan na nagdala sa kanya sa law school sa pamamagitan ng mga scholarship habang nagpapalaki ng 2 anak na mag-isa, ay pumasok sa istasyon ng 2 oras 30 minuto ng umaga. Ako ang abogado ni Mang Kiko, anunsyo niya. Isa sa mga customer sa kainan ang tumawag sa kanya, alam na ginagawa niya ang pro bono work para sa mga veterano. Gusto ko ng isang sandali kasama ang aking kliyente. Kinabukasan, nagising si Mang Kiko na nagriring ang kanyang telepono sa mga notification.
May nagpost ng video online, maingat na inedit upang ipakita lamang ang sandali ng pinigilan ni Mang Kiko ang kasamahan ni Ginoong Ramon. Ang caption ay nagsasabing, marahas na veterano, inatake ang customer sa isang lokal na kainan. Ang video ay na-share ng daan-daang beses at nakuha ng mga lokal na news aggregator. Pagsapit ng tanghali, nawala ng security job si Mang Kiko. Ang kumpanya ay binanggit ang potensyal na issue sa pananagutan. Nalaman ni Sari ang tungkol sa video mula kay Ginang Carla, ang head ng public relations ng kanyang ama. Si Ginang Carla, 31 at matalim na parang surgical scalpel, ay binuo ang kanyang karera sa crisis management. Nakaupo siya sa harap ni Sari sa isang Dawson Tech conference room, hawak ang tablet, ang ekspresyon ay maingat na neutral. Nagiging problema ito, sabi ni Ginang Carla. Ang lalaki na nakialam kagabi ay inilalarawan bilang hindi matatag. May mga koneksyon si Ginoong Ramon sa media at ginagamit niya ang mga ito. Ang naratibo ay nawawala sa kontrol. Kung gayon, kailangan nating iwasto ang naratibo, sabi ni Sari. Protektado ako ng lalaking iyon. Tumayo siya nang tumingin sa ibang direksyon ang lahat. Ang lalaking iyon, sagot ni Ginang Carla, binuksan ang isang file sa kanyang tablet, ay si Mang Kiko, dating Marine, kagalang-galang na discharge pagkatapos ng isang pinsala sa Afghanistan. Isang ama ang asawa. Namatay sa cancer 4 na taon na ang nakakaraan. Nakakatanggap siya ng paggamot para sa SCID, na ginagamit na ngayon ng mga tao ni Ginoong Ramon bilang ebidensya ng mental instability. Naramdaman ni Sari ang galit na umakyat sa kanyang dibdib, mainit at hindi pamilyar. Sa kanyang mundo, ang mga labanan ay nilalabanan ng mga proxy at press release. Ngunit ito ay tila personal. Iniligtas niya ako mula sa pag-atake at ngayon ay sinisira nila ang kanyang buhay. Welcome sa totoong mundo, sabi ni Ginang Carla, hindi nang walang kabaitan. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo tungkol dito? Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok si Don Ricardo Dawson. Sa edad na 62, gumalaw siya ng may kumpiyansa ng isang lalaki na nagtayo ng isang imperyo mula sa wala na hindi pa nakakatugon ng problema na hindi niya malulutas sa sapat na pera o impluensya. Tiningnan niya ang kanyang anak na maihalong pag-aalala at pagkabigo. Tama na, sabi niya ng simple. Ang eksperimento mo na ito ay lumampas na. Umuwi ka na. Si Ben ang bahala sa seguridad mo mula ngayon. Si Ben Perez, 33, ay nakatayo sa pinto sa likod ni Don Ricardo. Dating Special Forces, gayon ay private security. Mayroon siyang presensya na nagpapahiwatig sa mga tao na lumihis nang hindi nalalaman kung bakit. Ngunit nanatili si Sari sa kanyang posisyon. Hindi, sabi niya. Hindi ako tatakbo at hindi ko hahayaang sirain nila si Mang Kiko dahil sa pagprotekta sa akin. Ang lalaking iyon ay walang kwenta, sabi ni Don Ricardo, ang tono ay dismissive. 3 trabaho ay halos hindi sapat upang mabayaran ang renta. Marahil ay nakakita ng pagkakataon nang nakilala ka niya. Hindi niya alam kung sino ako, sagot ni Sari. Hindi niya ako tinulungan dahil ako ang anak mo. Tinulungan niya ako dahil ito ang tamang gawin. Kailan pa ba nangyari na may isang tao sa ating mundo na gumawa niyan? Sa susunod na ilang araw, patuloy na bumagsak ang buhay ni Mang Kiko. Nag-viral ang na-edit na video sa mga lokal na grupo. Ang mga magulang sa paaralan ni Bea ay nagbubulungan kapag sinusundo niya ito. Ang property management company na nag-empleyo sa kanya para sa handyman work ay biglang walang magagamit na assignments. Ang kanyang supervisor sa delivery route ay nagmungkahi na magpahinga siya hanggang sa humupa ang mga bagay-bagay. Walang pagod na nagtrabaho si Ate Liza, nag-file ng mga motion at nagtitipon ng ebidensya, ngunit mabagal ang paggalaw ng legal na sistema. Ang mga abogado ni Ginoong Ramon ay nagsampa ng civil suit na naghahabol ng pinsala para sa assault, defamation, at emotional distress. Ang halaga na hinihingi nila ay higit pa sa kikitain ni Mang Kiko sa loob ng 10 taon. Sinusubukan kanilang ibaon, sabi ni Ate Liza, nakaupo sa harap ni Mang Kiko sa kanyang magulong opisina. Para ikaw ay mag-settle, pumirma ng Mawala. Wala akong ginawang mali, sabi ni Mang Kiko, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa mesa. Matatag ang mga ito. Walang kalog, walang panginginig. Ang SKS treatment ay gumagana. 2 taon na.
Pinrotektahan ko ang isang nangangailangan ng tulong. At iyan mismo ang dahilan kung bakit kanila ginigipit ng husto, sagot ni Ate Liza. Pinamukha mo na mahina si Ginoong Ramon sa publiko. Hindi ito matatanggap ng mga lalaking tulad niya. Kinagabihan, nakaupo si Mang Kiko kasama si Bea sa kanilang maliit na mesa sa kusina, tinutulungan siya sa kanyang takdang aralin. Gumagawa siya ng larawan para sa art class, isang superhero na may kapa at kalasag. Ito ba ako? Tanong ni Mang Kiko, itinuturo ang figura. Ikaw po ito, ipinagtatanggol ang babae sa kainan, sabi ni Bea ng direkta. Sabi po ni Aling Nena, matapang ka daw po. Minsan, ang pagiging matapang ay may malaking kapalit, sweetheart, sabi ni Mang Kiko ng maingat. Tumingin si Bea sa kanya na may mga mata na napakamatalino para sa isang 7 taong gulang. Pero ginawa mo pa rin po. Kaya matapang, di ba? Dumating ang katok sa pinto ng 8 oras. Binuksan ni Mang Kiko at nakita niya si Sari na nakatayo doon, nakasuot ng maong at sweater sa halip na kanyang uniforme ng serbidora, ay hawak na casserole dish na may takip na foil. Akala ko ay gutom ka, sabi niya. Maaari po ba akong pumasok? Umatras si Mang Kiko at pumasok si Sari sa maliit na apartment. Ito ay malinis, halos militar ang pagkakayos. Isang nakatiklop na watawat sa isang triangular na kaha sa mantel. Mga litrato ng mas batang Mang Kiko na nakasuot ng dress blues. Isang babae na siguro ay ang ina ni Bea na nakangiti mula sa 12-12 ng frame. Hindi mo kailangang pumunta dito, sabi ni Mang Kiko. Kailangan ko, inilagay ni Sari ang casserole sa counter. Ito ang kasalanan ko. Ginagawa ito ni Ginoong Ramon dahil sa kung sino ang aking ama. Dahil sa ilang deal sa negosyo, ikaw ang collateral damage sa isang digmaan na hindi mo man lang alam na umiiral. Alam na alam ko ang ginagawa ko nang tumayo ako, sagot ni Mang Kiko. At gagawin ko ulit. Nakatayo sila doon sa maliit na kusina. 2 tao mula sa magkaibang mundo na konektado ng isang sandali ng karahasan at tapang. Tiningnan ni Sari ang mga bill na maayos na nakasalansan sa counter. Ang iskedule ng 3 trabaho na nakadikit sa refrigerator. Ang mga makukulay na crayon drawing na nakakalat sa bawat iba pang magagamit na ibabaw. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay, sabi niya. Ang pangalan ko ay hindi Sara. Sari Dawson ako. Ang ama ko ay si Don Ricardo Dawson. Dawson Tech. Nahulaan ko na, sabi ni Mang Kiko. Ang paraan ng iyong pagsasalita, paggalaw. Hindi ka ipinanganak para sa trabahong ito. Hindi mahalaga. Ikaw ay isang babae na nangangailangan ng tulong. Iyon lang ang kailangan kong malaman. Naramdaman ni Sari ang isang bagay na nagbago sa kanyang dibdib. Isang pagkilala sa isang bagay na totoo at tapat na walang kinalaman sa stock prices o board meetings. Gusto kitang tulungan. Hayaan mong bayaran ko ang isang mas mahusay na abogado. Mawala ito. Hindi, agad na sagot ni Mang Kiko. Hindi ko kailangan ng kawanggawa at hindi ako masusuhulan. Nagkamali si Ginoong Ramon. At alam ng lahat sa kainan na iyon. Kung hahayaan nating ang pera ang magpasya, kung sino ang tama at mali, kung gayon anong uri ng mundo ang iiwan natin para sa kanya. Tumango siya patungo sa kwarto ni Bea. Lalong lumala ang legal na pagmamanyobra sa susunod na linggo. May malalim na bulsa at koneksyon sa media ang team ni Ginoong Ramon. Nagsimulang lumabas ang mga kwento tungkol sa panunungkulan ni Mang Kiko sa Afghanistan. Ang kanyang AHF diagnosis ay ginamit upang magmungkahi ng kawalang tatag at karahasan. Nakahanap sila ng isang litrato mula sa isang bar fight 6 na taon na ang nakakaraan, bago ang kanyang paggamot, bago niya ayusin ang kanyang buhay pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi mahalaga ang konteksto. Ang naratibo ay itinatayo ng paunti-unti. Ngunit si Sari at Ate Liza ay nagtatayo ng sarili nilang kaso. Sinundan ni Ate Liza si Ginang Ana, 29, na nagtrabaho bilang bartender sa isang upscale hotel kung saan regular si Ginoong Ramon. Mayroon siyang sariling kwento tungkol sa pag-alagala na kamay ni Ginoong Ramon at tahasang mga panukala, kumpleto sa mga text message, na ipinadala niya matapos siyang tanggihan. 2 pang babae ang lumapit ng pribado. Takot na lumabas sa publiko, ngunit handang magbigay ng pahayag. Mayroon tayong pattern ng pag-ugali, sabi ni Ate Liza,
ikinalat ang mga dokumento sa conference table sa kanyang opisina. Ngunit walang silbi ang mga pattern kung hindi natin mapapatunayan ang nangyari noong gabing iyon sa kainan. Ang footage ng kamera ay nakompromiso, sabi ni Sari. Ang anggulo, ang mga ilaw, hindi nito malinaw na ipinapakita na hinawakan ako ni Ginoong Ramon. Kung gayon, kailangan natin ng ibang bagay, sagot ni Ate Liza. O ibang tao. Ang taong iyon ay si Mang Berting, isang truck driver na nakaupo sa sulok na booth noong gabing iyon. Pinilit niyang manahimik, ayaw ng gulo, ngunit nakita ng kanyang 12 taong gulang na anak na babae ang mga balita. Tinanong siya nito kung bakit tinatawag na masama ang lalaking tumulong sa babae. Hindi may paliwanag ni Mang Berting sa kanya kung bakit siya nanatiling tahimik, kaya nagpasya siyang hindi na manahimik pa. Nakita ko ang lahat, sabi ni Mang Berting kay Ate Liza at Sari sa isang recorded statement. Ang lalaking iyon na si Ginoong Ramon ay hinawakan ang serbidora ng sapat upang mag-iwan ng marka. 3 beses siyang hinilingang tumigil. Ang veterano. Binigyan niya si Ginoong Ramon ng bawat pagkakataon na umurong. Ang ginawa niya ay textbook defensive intervention. Alam ko dahil dati akong military police bago ako nagsimulang magmaneho ng mga truck. Samantala, lumalaki ang problema ni Ginoong Ramon. Nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng mga intermediary. Maaaring mawala ang lahat ng ito kay Mang Kiko. 2.5 milyon at isang pirma sa isang non-disclosure agreement. Sapat na pera upang matustusan ang renta sa loob ng 2 taon upang matiyak na makakapanatili si Bea sa kanyang paaralan, marahil ay makapag-umpisa pa ng pondo sa kolehiyo. Tiningnan ni Mang Kiko ang alok sa loob ng eksaktong 3 segundo bago niya ito punitin sa kalahati. Sabihin niyo kay Ginoong Ramon na dalhin niya ang kanyang pera at ang kanyang gihi at isaksak niya sa kung saan hindi sumisikat ang araw. Dumating ang tugon 12 oras mamaya. Lumabas ang mga litrato sa social media na kinunan gamit ang isang telephoto lens. Si Mang Kiko na naglalakad kay Bea sa paaralan. Si Bea sa dance class. Malino ang mensahe. Alam namin kung nasaan ka. Alam namin ang iyong mga gawain. Pinapanood ka namin. Si Tenyente Ben, ang tenyente na tumugon sa orihinal na tawag, ay nakita ang mga litrato at agad na nagbukas ng opisyal na investigasyon sa criminal harassment at stalking. Lumampas na ito sa linya, sinabi niya kay Mang Kiko, ito ay pananakot sa testigo. Ang pagbabago ay nagmula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Si Ben Perez, ang security chief ni Don Ricardo Dawson, ay nagsagawa ng sarili niyang investigasyon sa utos ng kanyang amo. Dapat niyang hanapin ang dumi tungkol kay Mang Kiko, patunayan na siya ay isang oportunista, o mas masahol pa. Sa halip, natagpuan niya ang isang decorated marine na nawala ng 2 tao, sa isang ambush na sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili. Nahinawakan ang kamay ng kanyang asawa sa loob ng 18 buwan ng chemotherapy, na hindi kailanman nawala sa isang parent-teacher conference sa kabila ng pagtatrabaho ng 3 trabaho. Nakaupo si Ben sa harap ni Don Ricardo sa home office ng bilyonaryo. Isang silid na mas mahal ang pagpapalamuti kaysa sa kikitain ni Mang Kiko sa kanyang buhay. Tama ang anak mo tungkol sa kanya, sabi ni Ben ng simple. Siya ay isa sa mga mabubuting tao. Ang bawat isa ay may presyo, sagot ni Don Ricardo, hindi tumitingin mula sa kanyang mga screen na nagpapakita ng real-time market data. Hindi lahat, sabi ni Ben, inalok siya ni Ginoong Ramon ng F2.5 milyon upang umalis. Pinunit ni Mang Kiko ang tseke. Ang mga tao ni Ginoong Ramon ay nagkuha ng litrato ng kanyang anak, sinusubukang takutin siya. Hindi siya natinag. Kailan ka huling nakakilala ng isang tao na hindi masusuhulan? Sa wakas, tumingin si Don Ricardo. Sa kanyang mundo, ang lahat ay transaksyon. Bawat relasyon ay may value proposition. Ngunit narito ang isang tao na ipinagsapalaran ang lahat para sa kanyang anak, hindi umaasa ng anumang kapalit. Ano ang irerekomenda mo? Tanong ni Don Ricardo. Tulungan mo siya, sabi ni Ben, hindi sa pera. Sa katotohanan, ang taunang Dawson Tech Product Launch ay ang pinakamalaking tech event sa West Coast. 800 mamamahayag, investor, at leader ng industriya ang nagtipon sa conference center upang makita ang paglulunsad ng Cloud Atlas, ang bagong distributed computing platform na magpapabago sa data storage.
Si Ginoong Ramon ay naroroon, syempre, nakatayo malapit sa harap kasama ang iba pang pangunahing investor. Kumpiyansa na ang kanyang maliit na problema kay Mang Kiko ay malulutas na sa lalong madaling panahon. Umakyat sa entablado si Don Ricardo Dawson sa malakas na palakpakan. Ngunit sa halip na simulan ang kanyang inihandang pahayag tungkol sa Cloud Atlas, gumawa siya ng isang bagay na hindi pa nangyari. Bago natin pag-usapan ang hinaharap ng teknolohiya, sabi niya, gusto kong pag-usapan ang kasalukuyan ng sangkatauhan. Tumahimik ang silid, naguguluhan. 2 linggo na ang nakakaraan, inatake ang aking anak sa isang kainan. Isang lalaki ang humawak sa kanya, sinaktan siya, sinubukan gamitin ang kanyang kapangyarihan at yaman upang takutin siya, at ang lahat ay tumingin sa ibang direksyon. Lahat maliban sa isang lalaki. Sa mga screen sa likod niya, lumabas ang footage ng seguridad mula sa kainan. Ngunit hindi ito ang degraded, silaw na nakakubli na footage na kumakala. Ito ang orihinal na digital file na direktang kinuha mula sa sistema ng seguridad bago ito na-compress at na-transmit. Ang enhancement team sa Dawson Tech ay nilinis ito frame-frame. Malino nitong ipinakita na hinahawakan ni Ginoong Ramon si Sari, ang kanyang mukha ay nagkokontorta sa sakit, ang ibang mga customer ay tumatalikod, at pagkatapos ay tumayo si Mang Kiko, lumapit ng kalmado, sinusubukang pigilan ang sitwasyon. Ang lalaking nakikita ninyong ipinagtatanggol ang aking anak ay si Mang Kiko, patuloy ni Don Ricardo. Isang veterano ng Marine, isang ama. Isang lalaki na nagtatrabaho ng 3 trabaho upang suportahan ang kanyang anak. Siya ay napasailalim sa isang kampanya ng harassment at pananakot dahil sa paggawa ng dapat na ginawa ng bawat tao sa kainan na iyon. Ang pagtayo para sa isang nangangailangan ng tulong. Namutla ang mukha ni Ginoong Ramon. Nagsimula siyang lumabas patungo sa exit, ngunit nakita niya si Teniente Ben at 2 pang opisyal na naghihintay sa kanya. Ginoong Ramon, sabi ni Teniente Ben ng malakas upang marinig ng mga kalapit na mamamahayag. Inaaresto ka dahil sa assault, criminal harassment, witness intimidation, at stalking. Ang flash ng mga kamera ay nakakasilao habang si Ginoong Ramon ay pinusasan at dinala. Ngunit hindi pa tapos si Don Ricardo. May natutunan akong mahalagang bagay mula sa sitwasyong ito. Pinili ng aking anak na magtrabaho sa kainan na iyon dahil gusto niyang maunawaan kung paano nabubuhay ang mga tunay na tao, kung ano ang kanilang pinaghihirapan. Kung ano ang kanilang kailangan. Tama siya sa paggawa nito dahil paano natin maitatayo ang teknolohiya para sa lahat kung hindi natin naiintindihan ang lahat. Umakyat si Sari sa entablado noon. Hindi bilang anak ng bilyonaryo na nagpapanggap na nagtatrabaho, kundi bilang isang babae na nakahanap ng kanyang boses sa pamamagitan ng pagsubok. Hindi ako iniligtas ni Mang Kiko dahil ako ang anak ni Don Ricardo Dawson, sabi niya. Hindi niya alam kung sino ako. Iniligtas niya ako dahil ako ay isang tao na nangangailangan ng tulong. Iyan ang uri ng integridad na dapat nating lahat na hangarin. Kaya inaanunsyo ko ang paglulunsad ng Safe Workplace Initiative. Isang komprehensibong programa upang maiwasan ang harassment at protektahan ang mga manggagawa sa lahat ng antas, pinondohan ng Dawson Tech, ngunit magagamit ng anumang kumpanya na nais lumaho. Ang anunsyo ay naging headline, ngunit hindi ang mga pinlano ni Ginoong Ramon. Sa loob ng ilang araw, 6 na iba pang babae ang lumapit na may mga kwento tungkol sa kanyang pag-ugali. Nagsimulang mawalan ng kliyente ang kanyang investment firm. Nagsimulang tingnan ng mga federal investigator ang ilan sa kanyang mga madilim na deal. Ang lalaki na nag-akala na ang pera ay nagpapabanal sa kanya ay natuklasan na maging ang yaman ay mailimitasyon kapag ang katotohanan ay lumabas. Pinanood ni Mang Kiko ang balita mula sa kanyang apartment. Si Bea ay nakahilig sa tabi niya sa sopa. Tumawag si Ate Liza upang sabihin sa kanya na ang civil suit ni Ginoong Ramon ay binawi at may usap-usapan tungkol sa isang settlement para sa harassment at defamation na naranasan ni Mang Kiko. Ayos ka na, sabi ni Ate Liza. Mas mahusay pa sa ayos. May 3 job offers na mula sa mga kumpanya na gustong mag-hire ng isang lalaki na may iyong integridad. Ngunit hindi iniisip ni Mang Kiko ang mga job offers. Iniisip niya ang mga salita ni Sari sa entablado tungkol sa integridad at paggawa ng tama kapag walang nakatingin.
Iniisip niya ang takot sa mga mata nito noong gabing iyon sa kainan at kung paano ito nagbago sa lakas ng siya ay tumayo sa harap ng mga kamera. 3 araw mamaya, may isa pang katok sa kanyang pinto. Sa pagkakataong ito, si Don Ricardo Dawson mismo, kasama si Ben ang bilyonaryo ay tila hindi bagay sa makitid na pasilyo ng apartment building, ngunit nakatayo siya doon nang walang anumang senyales ng pagkabahala. Mang Kiko, sabi ni Don Ricardo. May utang akong paumanhin sa iyo. Akala ko ay sinusubukan mong samantalahin ang aking anak. Nagkamali ako. Umatras si Mang Kiko upang papasukin sila. Sumilit si Bea mula sa kanyang kwarto, nanlalaki ang mga mata sa mga bisita. Wala kang utang sa akin, sabi ni Mang Kiko. Ginawa ko ang dapat gawin ng sinuman. Iyan mismo ang punto, sagot ni Don Ricardo. Dapat gawin ng sinuman, ngunit ikaw lang ang gumawa. Iniisip ko ang sinabi ng aking anak tungkol sa pag-unawa kung paano nabubuhay ang mga tunay na tao. Binuo ko ang aking imperyo sa ideya na ang teknolohiya ay maaaring mapabuti ang buhay, ngunit sa kung saan sa daan. Nawalan ako ng koneksyon sa mga buhay na dapat kong pinapabuti. Kumuha siya ng isang sobre at agad na umiling si Mang Kiko. Ayoko ng pera mo. Hindi pera, sabi ni Don Ricardo. Ito ay isang job offer, isang tunay. Head of Security para sa aming bagong Community Initiatives Program. Ang parehong programa na patatakbuhin ng aking anak. Nagbabayad ng ₱4.5 milyon sa isang taon, full benefits. Flexible hours upang makasama mo ang iyong anak. Ipoprotektahan mo ang mga nangangailangan, magsanay ng iba upang tumayo tulad ng ginawa mo. Tiningnan ni Mang Kiko ang alok, pagkatapos ay kay Bea, na ngayon ay nakatayo sa pinto ng kanyang kwarto, hawak ang drawing na ginawa niya sa kanya bilang isang superhero. Maaari ko po bang pag-isipan, tanong ni Mang Kiko. Siyempre, sabi ni Don Ricardo. Tumalikod siya upang umalis, pagkatapos ay tumigil. Para sa kung ano ang halaga nito, Mang Kiko. Ipagmamalaki kong magkaroon ng isang lalaking tulad mo na nagpoprotekta sa aking anak, hindi bilang kanyang bodyguard, kundi bilang kanyang kasamahan, marahil ay bilang kanyang kaibigan. Pagkatapos nilang umalis, umupo si Mang Kiko sa mesa ng kusina, nakatitig sa job offer. Umakyat si Bea sa kanyang kandungan. Tatanggapin mo po ba, Daddy? Tanong niya. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Sagot ni Mang Kiko. Sa tingin ko po, dapat mong gawin ang nagpapasaya sa iyo, sabi ni Bea. At sa tingin ko, ang pagtulong sa mga tao ang nagpapasaya sa iyo. 2 linggo mamaya, pumasok si Mang Kiko sa Dawson Tech Building para sa kanyang unang araw ng trabaho. Suot niya ang parehong flannel shirt na sinuot niya sa kainan dahil hindi ang damit ang gumagawa ng tao. Ang mga kilos ang gumagawa. Si Sari ay naghihintay sa kanya sa lobby. Hindi bilang anak ng bilyonaryo, kundi bilang kanyang kasamahan at kasosyo sa pagbuo ng isang makabuluhang bagay. Handa ka na bang baguhin ang mundo? Tanong niya na may ngiti. Gusto ko lang itong gawing mas ligtas, sagot ni Mang Kiko. Isang tao sa isang pagkakataon, naglakad sila ng magkasama patungo sa elevator, lampas sa mga litrato ng mga teknolohikal na tagumpay at tagumpay sa stock market. Ngunit ang pinakabagong karagdagan sa dingding ay naiiba. Ito ay isang simpleng plaka na may isang kote. Ang integridad ay ang paggawa ng tama kapag walang nakatingin. Sa ibaba nito ay isang litrato mula sa kainan noong gabing iyon, grainy at hindi perpekto, na nagpapakita ng isang lalaki na nakatayo habang ang iba ay nakaupo. Hindi ito tungkol sa karahasan na sumunod o sa iskandalo na sumabog. Ito ay tungkol sa sandaling iyon ng pagpili ng magpasya si Mang Kiko na ang kaligtasan ng isang estranghero ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling kaginhawaan. Ang Safe Workplace Initiative ay inilunsad isang buwan mamaya na si Sari bilang direktor at si Mang Kiko bilang Head of Security and Training. Sumali si Ate Liza bilang legal counsel. Ang kanyang pagmamahal sa hustisya ay nabigyan ng platform at resources na hindi niya kailanman pinangarap. Maging si Ginang Carla, ang executive na sa simula ay gustong ibaon ang kwento, ay naging matinding tagapagtaguyod para sa programa, ginagamit ang kanyang mga koneksyon sa media upang ipalaganap ang kamalayan. Ang unang training session ng programa ay ginanap sa paboritong kainan ni Lola. Ang may-ari ay masiglang pumayag na mag-host.
Nakatayo si Mang Kiko sa harap ng isang grupo ng mga manager, manggagawa, at security personnel mula sa iba't ibang kumpanya. Itinuturo sa kanila hindi lamang ang mga physical intervention techniques, kundi pati na rin ang moral na tapang na kumilos kapag nasasaksihan ang kawalang katarungan. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pisikal na paghaharap, sabi niya sa kanila. Ito ay ang pagtagumpayan ang boses sa iyong isip na nagsasabing hindi ito problema mo, na dapat mong makialam sa sarili mong negosyo. Ngunit kapag may nasasaktan at mayroon kang kapangyarihan upang pigilan ito, ito ay negosyo mo. Negosyo ito ng lahat. Sa audience, nakaupo si Ginang Ana, kasama ang iba pang mga babae na lumapit tungkol kay Ginoong Ramon. Hindi na sila mga biktima, kundi mga tagapagtaguyod, nagbabahagi ng kanilang mga kwento upang tulungan ang iba na makilala at tumugon sa harassment. Ang mga epekto ay kumalat. Bawat training session ay lumikha ng mas maraming tao na handang tumayo upang magsalita, upang protektahan ang mga nangangailangan ng proteksyon. Ang paglilitis kay Ginoong Ramon ay naging isang landmark case hindi lamang para sa pag-atake kay Sari, kundi para sa pattern ng harassment at sa pagtatangka na sirain ang buhay ni Mang Kiko sa pamamagitan ng pananakot at manipulasyon. Siya ay sinentensyahan ng 18 buwan sa bilangguan at inutusan na magbayad ng malaking pinsala sa kanyang mga biktima. Higit sa lahat, ang kanyang kaso ay naging isang cautionary tale tungkol sa mga limitasyon ng yaman at impluwensya kapag nahaharap sa katotohanan at tapang. 6 na buwan pagkatapos ng gabing iyon sa kainan, nakatayo si Mang Kiko at Sari sa isang parke, pinapanood si Bea na natutong magbisikleta ng walang training wheels. Naging Sunday tradition na nila ito. Ang mga simpleng sandali na walang kinalaman sa Dawson Tech o security initiatives o pagbabago ng mundo. Sila ay 3 tao lamang na nakahanap ng isa't isa sa pamamagitan ng isang kilos ng karahasan na naging katalista para sa isang bagay na mas mahusay. Alam mo ba kung ano ang tinanong sa akin ni Bea kahapon? Sabi ni Sari, hawak ang isang kahon ng homemade cookies na dinala niya para sa kanilang picnic. Tinanong niya kung ang pagtayo para sa mga tao ay namamana sa pamilya. Ngumiti si Mang Kiko, ang kanyang mga mata ay hindi nawala sa kanyang anak habang siya ay umikot, ngunit nanatiling nakatayo sa bisikleta. Ano ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya na, ngayon, sagot ni Sari, kinuha ang kanyang kamay habang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno, pinipinturahan ang langit sa mga kulay kahel at rosas. Matagumpay na natapos ni Bea ang kanyang unang solo lap sa park path. Itinaas niya ang kanyang mga braso sa tagumpay at parehong sumigao sina Mang Kiko at Sari. Ito ay isang maliit na tagumpay sa malaking kalakaran ng mga bagay. Isang bata lang na natutong magbisikleta, ngunit binuo ito sa parehong pundasyon ng lahat ng iba pa na kanilang itinatayo ng magkasama. Tiwala, tapang, at ang paniniwala na ang pagbagsak ay bahagi lamang ng pag-aaral na tumayo. Ang paboritong kainan ni Lola ay naghahain pa rin ng masamang kape sa lahat ng oras ng gabi. Ang neon sign ay kumikislap pa rin, nagpapakita ng mga asul na anino sa mga chrome na mesa. Ngunit ngayon ay may bagong bagay sa dingding. Isang maliit na karatula malapit sa rehistro na nagsasabing, ang establisimentong ito ay hindi nagpapahintulot ng anumang uri ng harassment. Dito, ipinagtatanggol natin ang isa't isa. At sa isang maliit na apartment sa kabila ng bayan, ang isang veterano ng Marine ay hindi na kailangan ng 3 trabaho upang mabuhay. Nagtatrabaho siya ng isang trabaho na mahalaga, itinuturo sa iba ang alam na niya. Na ang dignidad ay hindi sinusukat sa dolyar, na ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagkilos sa kabila nito, at na minsan, ang pagtayo para sa isang estranghero sa isang kainan ay maaaring magbago ng mas maraming buhay kaysa sa sinumang makakaisip. Hindi kailanman hinangad ni Mang Kiko na maging bayani. Tumanggi lang siyang maging bystander. At sa isang mundo na puno ng mga tao na tumitingin sa ibang direksyon, iyan ang nagdulot ng lahat ng pagkakaiba.